And salamat din sa ating Panginoon. Ay, hindi siya. Sorry, sorry. Narinig po ba ako mga Okay. kapatid? Okay lang po. Amen po. Salamat sa ating Panginoon sa pagkakataong ito na ipinagkalubli ng ating Panginoon para tayo ay magamit niya para sa pagbibigay ng kanyang mensahe mga kapatid sa gabi ito. At salamat sa kanyang pag-iingat sa loob ng isang linggo na ingatan niya tayo mga kapatid sa lahat ng mga bagay. At sa panahon ito mga kapatid ay bigay natin yung ating sarili sa pakikinig ng kanyang salita sapagkat alam natin na we know that the word of God gives us insight mga kapatid, especially to grow spiritual para magkaroon pa tayo mga kapatid ng mga bagay-bagay, kaalaman, at higit sa lahat mga kapatid, kaunawaan, kaligayahan. At yung pag-aaralan natin mga kapatid, yung mensahe ng ating Panginoon sa gabi ito ay may pamagat na empowered for God's work. And we're going to relate the lives of Bezalel and Aholiab, mga kapatid. We can find that in the book of Exodus chapter 31, verses 1 hanggang 11, kung mababasa yun, mga kapatid. To tell you honestly, mga kapatid, this is the first time that I read this name. Maybe I heard this before, I read this before, but I didn't pay much attention to it. However, if you're going to analyze it, there is something that we can see from their lives, mga kapatid. Something that we can apply nowadays to do the work of God better. Kaya sa oras ito, mga kapatid, pag-aralan natin yung buhay ni Bezalel at ni Aholiab, mga kapatid, kung paano sila tinawag ng ating Panginoon to do something which is extraordinary. Yung buhay ni Bezalel, mga kapatid, at ni Aholiab, I don't know how to pronounce that name, Aholiab, mga kapatid. Basahin natin mamaya sa ating versikulo. Hindi natin alam kung paano ito i-pronounce. Aholiab yata, mga kapatid. Makikita natin dito kung paano yung buhay nila ay tinawag ng ating Panginoon at kung paano nila yung ginawa yung mga bagay-bagay, mga kapatid, para maging successful yung gawain ng ating Panginoon. Kaya yung ating pagbabatayan, mga kapatid, dito sa aklat ng Exodus, chapter 31, verses 1 hanggang 6, basahin natin, mga kapatid. Sabi rito, "And the Lord spake unto Moses, and saying, See, I have called by name Bezalel, and son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship, the devise cunning works to work in gold, and in silver, and in brass, and in cutting of stones to set them, and in carving of timber to work in all manner of workmanship. And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and in the hearts of all that are wise-hearted I have put wisdom, that they may make all that I have commanded them." Bago tayo magsimula, mga kapatid, tingin natin yung patnubay ng ating Panginoon. Brother Bert, pwede po ba? Amen. Maraming Diyos na maibigin at makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay madalangin muli para sa amin pong pagkikinig ng iyong mensahe. At alam po namin, masampalataya po kami na sa mga salitang aming napakinggan na siyang aming pag-aaralan ay mayroong biyayang napapaloob dito. Kaya amin pong sinasampalatayanan na iyo po ipagkaloob, pagkaunawa at ang biyaya ay sumagana sa amin pong pakikinig. At ang iyong lingkod na mangangaral, magmimensahe ay pagkalooban mo po ng
kaalaman, ang kanyang mga bibitawang mga salita ay papalang espiritual ang dumating sa aming pong kalagitnaan. Kaya sa aming pagpapatuloy, Ama, ang banal na espiritu ang siyang aming uh, inaasahan na pupuspos o magpapala sa aming buhay espiritual. Kaya ang lahat natin sa among dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. At yung pamagat ng ating pag-aaral, mga kapatid, sabi ko nga rin kanina, empowered for God's work. At yung buhay ni Bezalel at ni Aholiab, mga kapatid, yung ating ibabatay dito para makita natin to see, mga kapatid, kung paano tayo magkaroon ng buhay na talagang pinaigi, empowered for God's work para sa kanyang gawain. Yung buhay ni Bezalel, mga kapatid, at ni Aholiab, isa lang silang ordinary. They're just ordinary people. Kasi kapag sinabi natin, especially in the Old Testament, mga kapatid, and New Testament, pag sinabi natin people used by God, lagi natin iniisip yung mga tao na tungusaan kilala sa pagsasalita, preachers, mga prophets, mga kapatid, especially during the time of Old Testament. No? Yung mga pastors nowadays, sila yung mga kapatid. Pero yung buhay ni Bezalel at saka ni Aholiab, mga kapatid, isa lang silang ordinaryong tao. Sila ay gumagawa, mga kapatid, ng mga bagay-bagay. Nagtatayo sila. Kumakat sila ng mga bato. They're cutting stones, mga kapatid. And then, they carve timber, yung mga kahoy. Pwede nilang iukit, mga kapatid, uukitan. Yun yung kanilang ginagawa. Mga artist sila, mga kapatid. Pero hindi kilala yung mga bagay-bagay na kanilang ginagawa. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi sila recognizable during that time. Pero nung tinawag sila ng ating Panginoon, mga kapatid, dito magsisimula kung paano sila nagkaroon, mga kapatid, yung buhay na talagang pinaigi, yung empowered, mga kapatid, to do something which is extraordinary, na to glorify God, mga kapatid, lalong-lalo na sa kanyang ministeryo. Sila tinawag, mga kapatid, para sa ganun itayo yung tabernacle of God. No? Ito yung place, mga kapatid. This is the place where the presence of God would dwell among His people. Dito na ng ating Panginoon upang sa mga kapatid makausap yung bayang Israel during that time, mga kapatid. At yung buhay nila, mga kapatid, hindi sila nakilala sa pamamagitan ng pagsasalita, but they were known, mga kapatid, for their skills, yung kanilang kakayanan, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, pag-aaralan natin yung buhay nila, kung paano sila nagkaroon ng isang pinaigi na yung buhay na talagang mahusay para sa gawain ng ating Panginoon. Dito sa 31, 1 and 2, mga kapatid, na ating binasa kanina, dito natin makikita kung paano sila tinawag ng ating Panginoon. Nasabi rito, "And the Lord spake unto Moses, saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah." So dito sa verses na ito, ipinakita dito kung paano sila tinawag ng ating Panginoon. If God called you by name, mga kapatid, kasi yung utos sa kanila na magtayo ng tabernakulo, utos ito kay Moises, pero hindi alam ni Moises kung sino yung kanilang tatawagin, kung sino yung makasama para sa pagtatayo. Hindi naman kaya ni Moses, mga kapatid. Kasi hindi nakikita ni Moses kung sino ang marunong sa panahon. Pero alam ng Diyos kung sino talaga, mga kapatid, yung makakagawa ng mga bagay na yan. Kaya dito makikita natin sa 1 and 2, God called them by name. Pag sinabi natin God called them by name, there is something na makikita natin, mga kapatid, sa salitang ito. God knows everything about you. God knows your name. God knows your talent. Alam ng Panginoon kung ano yung kaya natin gawin. Kung ano yung skill, mga kapatid, na mayroon tayo na magagamit natin sa gawain ng ating Panginoon. Isa pa, mga kapatid, when God calls you by name, there is an intimate relationship between God and them. Ibig sabihin, yung relasyon talagang napakahusay, mga. Ibig sabihin talaga sila ay sumusunod sa kalooban
ng ating Panginoon. Kaya sila tinawag mga. Kaya sa oras na ito, kung gusto nating magpagamit din sa ating Panginoon, yung una nating aayusin, yung walang iba kundi yung ating relasyon sa ating. We need to build first our relationship to God. Para tayo sa ganun, tayo tawagin ng ating Panginoon, magamit din niya mga kapatid sa kanyang kaharian. Ganun ang nangyari sa buhay ni Abulyama. Sapagkat alam ng Diyos yung kanilang puso, yung kanilang kakayanan, at yung kanilang pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi man sila kilala, ang ordinaryong tao, mga kapatid, pero alam ng Diyos kung ano yung kanilang kakayanan, alam ng Diyos yung kanilang talento. Ganun din sa panahon ito, mga. Yung gawain ng ating Panginoon, hindi lamang limited ito. This is not limited to the pulpit, mga kapatid. Pwede niya tayong tawagin kahit sino sa atin. Kahit ikaw ay isang estudyante, magulang, katulong, manggagawa, teacher, anuman ang profesyon na mayroon tayo, mga kapatid, sa oras na ito. Pwede tayong magamit ng ating Panginoon. Pwede tayong tawagin ng ating Panginoon para sa kanyang ministeryo. Kaya yung pagtuturo natin, mga kapatid, yung ating ginagawa sa panahon ito, anuman yung profesyon na ginagawa, hindi lamang ito limited sa pagtuturo. Tandaan natin yan, mga. Mayroon tayong pagtawag sa ating Panginoon. There is something that we can do, mga kapatid, to glorify Him. Walang iba, kundi yung ibahagi, i-share yung salita ng ating Panginoon upang sa ganun maalaman din nila yung kalooban ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Kaya sa oras nito, mga kapatid, ipagamit natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Para magamit tayo ng ating Panginoon, dapat ma-build natin sa sarili natin yung napakagandang relasyon sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ligtas tayo sa kasalanan, sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi tayo nagpapadala, mga kapatid, sa tukso ng sanglibutan ito. Hindi tayo nagpapadala sa anumang mga bagay na ginagawa natin na hindi kalooban ng ating Panginoon. Kundi anuman yung ginagawa natin, anuman yung trabaho na mayroon tayo, ginagawa natin ang tama ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Naniniwala ako, mga kapatid, na kapag sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon, magagamit tayo ng ating Panginoon sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng circumstances mo. At kapag tayo tinawag ng ating Panginoon, makikita natin dito, mga kapatid, sa 3. Basahin natin, mga kapatid. Ang sabi rito, and I have filled him with the Spirit of God in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship. Dito makikita natin, mga kapatid. Kapag tayo tinawag ng ating Panginoon, it follows divine empowerment. Yung sinasabi natin. Hindi tayo gagamitin ng ating Panginoon nang hindi tayo empowered ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kaalaman, ng kakayanan, mga kapatid, ng pangunawa sa lahat ng mga bagay para magawa natin ng mayroong kaayusan at kaaya-aya yung mga bagay na ginagawa natin. Alam natin, mga kapatid, siguro yung buhay ni Bezalel, sila'y gumagawa, they could cut stones, mga kapatid, they could carve timber. Pero hindi siya masyadong maayos. Hindi siya nakikilala. Kumbaga parang compliance lang siguro, mga kapatid, basta may magawa lang. They could build house siguro, kung ano man yung ginagawa nilang itinatayo, pero hindi ito masyadong maayos, mga kapatid. Basta may itayo lang. Pero nung tinawag sila ng ating Panginoon, mga kapatid, sila empowered ng Espiritu Santo. Binigyan sila ng pangunawa, binigyan sila ng kakayanan, karunungan, at ng kaalaman sa lahat ng mga bagay, upang magawa nila ng mayroong kaayusan at kaaya-aya yung mga bagay na ginagawa nila. Kaya ganun din, mga kapatid, sa oras nito. Kapag tayo tinawag ng ating Panginoon, kung empowered tayo ng Espiritu Santo, alam natin, mga kapatid, na yung ginagawa natin is not just teaching, is not just doing your work, kung hindi makikita pa natin yung isang bagay na maganda rito, napupurihan natin, naglo-glorify natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kung ikaw isang guro, mga kapatid, you're not just teaching the concept. Kung hindi ipinapakita pa natin
yung mayroong mas malalim pa mga bagay na magagawa natin para sa ganun mag-glorify pa ang ating Panginoon. Pwede mo magamit ang pagtuturo mo para ma-share ang salita ng ating Panginoon. Kung ikaw ay estudyante, mga kapatid, hindi lamang tayo nag-aaral, hindi lamang tayo nagme-memorize ng mga uh, aralin sa school, kung hindi pwede rin natin itong ibahagi, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon, pwede natin itong magamit sa mga estudyante natin o kaklase natin, sa kaguruan natin, mga kapatid, para sa ganun mag-glorify ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung ano yung mayroon tayo sa oras na ito. Kung mayroon tayong buhay na ibinigay para sa ating Panginoon, yung empowered for God's work, magagamit tayo ng ating Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Mag-glorify natin siya, maibabahagi natin yung kanyang salita, at magdadala ito, tandaan natin, yung buhay na filled ng Espiritu Santo. Mga kapatid, magdadala ito ng happiness. It brings joy, a glory, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya yan, mga kapatid, napakaganda sa oras nito. Ibigay natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Napakarami na tayong mensahe na naririnig when it comes about sanctification, when it comes about yung buhay na inihandog sa ating Panginoon. Hindi na tayo kulang sa kaalaman, ang gagawin na lang natin pagsunod. Ibigay natin yung ating buhay para sa ating Panginoon upang sa ganung Espiritu Santo papasok sa buhay ng bawat isa at magagamit tayo ng ating Panginoon para sa ganung, mga kapatid, maipalaganap pa yung kanyang ministeryo sa sanglibutang ito. Salamat sa ating Panginoon, marami tayong mga kapatid na talagang nagpapagamit sa ating Panginoon. Marami tayong mga nakikita na talagang willing silang magsakripisyo para sa gawain ng ating Panginoon. Alam ko, mga kapatid, ano man yung buhay na meron tayo. Hindi man tayo kilala ng sanglibutan ito, hindi man tayo kilala na. Pero alam ng Panginoon kung ano yung magagawa natin. Ang mahalaga, ibigay mo ang sarili mo. At kung ano yung mayroon ka, mga kapatid, simple man yan, magagamit tayo ng ating Panginoon. Kung ang dala-dala mo lapis lang, mga kapatid, kung mayroon tayong buhay na pinuspos ng Espiritu Santo, gagamitin ng Panginoon yung pencil na yan para mag-glorify natin ang ating Panginoon. Kung ano man yung hawak ng mga kapatid sa oras na ito, kung ano man yung talento na mayroon ka, hindi natin alam kung ano yung magagawa ng bawat isa, pero alam ng Diyos kung ano ang mayroon tayo. God knows you personally. God knows your talent. Ibigay natin ang ating Panginoon, ang ating sarili. At ang Panginoon, mga kapatid, gagamitin niya tayo, tatawagin niya tayo sa kanyang ministeryo. At yung Espiritu Santo, mga kapatid, bibigyan tayo ng kaalaman at ng pangunawa para magawa natin yung ating trabaho ng kaaya-aya, mga kapatid. At para makita ng sanglibutang ito na yung ginagawa natin, mga kapatid, hindi lamang siya compliance, mga kapatid. Kung binigyan ka ng assignment ng boss mo, hindi natin ginagawa for compliance. Ginagawa natin yung ating buong makakaya, hindi para sa sarili natin, kung hindi para sa ating Panginoon, para mag-glorify natin ang ating Panginoon. Kaya makikita nila yung kaibahan sa bawat isa. Yung pagkakaiba ng nasa sanglibutan at yung pagkakaiba ng taong sumusunod sa ating Panginoon. Ganyan, mga kapatid, yung buhay na mayroon si Bezalel. Hindi man sila kilala, pero ibinigay nila yung kanilang buhay sa Panginoon. Kaya ginamit sila ng ating Panginoon. At ang Espiritu Santo, mga kapatid, na ibinigay sa kanila, binigyan sila ng kaalaman, pangunawa, kakayanan, para magawa na kaaya-aya yung mga bagay na kanilang ginagawa. Dito nga sa 4, mga kapatid, basahin natin, sabi rito, to devise cunning works, to work in gold and in silver and in brass, and in cutting of stones to set them, and in carving of timber to work in all manner of workmanship. Sa Tagalog, mga kapatid, upang kumathan ng mga gawang kaaya-aya, upang gumawa sa ginto at sa pilak at sa tanso, at upang umukit ng mga batong pangkalupkop, upang gumawa ng mga nililok na kahoy, at upang gumawa sa lahat ng sari-saring gawain.
Tingnan niyo mga kapatid yung binigay sa kanila ng ating Panginoon. Kung ano yung ginagawa nila mga kapatid dati, siguro kaya nilang mag-build, kaya nilang mag-ukit mga kapatid, pero hindi ito masyadong maayos. Pero nung binigyan sila mga kapatid ng pangunawa ng ating Panginoon, nagawa nila ng mas maayos yung mga bagay-bagay nila. Hindi para sa kanilang sarili, kundi para mag-glorify ang ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, yung kanilang ministeryo para itayo ang tabernakulo ng ating Panginoon. Yung mga kagamitan sa tabernakulo ng ating Panginoon, sila ang gumawa niyan. At tandaan natin, kung tayo ay filled ng Espiritu Santo, magagawa natin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ganon din mga kapatid. Kung ano man yung mayroon tayo sa oras, kung mayroon tayong buhay na isinuko sa ating Panginoon, filled with the Holy Spirit, alam natin, na gagamitin ng ating Panginoon yung profesyon na mayroon tayo, yung trabaho na mayroon tayo para mag-glorify ang ating Panginoon sa oras. Pangatlo mga kapatid na makikita natin sa kanilang buhay. Dito sa 6 mga kapatid, basahin natin. Ang sabi rito, "And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and in the hearts of all that are wise-hearted, I have put wisdom, that they may make all that I have commanded this." Tagalog mga kapatid. "At ako narito aking inihala na kasama niya si Aholiab na anak ni Ahisamach, sa lipi ni Dan at sa puso ng lahat ng mga maalam na puso, at aking isinilid ang karunungan upang magawa nila ang lahat ng aking iniutos sa iyo." Itong tabernakulo mga kapatid, kaya sinabi ko nga kanina, ito'y utos kay Moses. Pero hindi alam ni Moses kung sino yung makakasama. Pero alam ng Panginoon yung buhay na mayroon, yung talent ni Bezalel mga kapatid at niya. Kaya dito mga kapatid, inihalal niya si Aholiab na kasama ni Bezalel para magtayo ng tabernakulo. Tandaan natin mga kapatid, yung ministeryo ng ating Panginoon, ito'y hindi lamang ito'y gawain ng iisang tao. Ito'y gawain ng lahat, mga tulong-tulong. God's honor, excellence, and unity, mga kapatid, sa oras nito. Ang gawain ng ating Panginoon, hindi lamang ito magagawa ng isang pastor, ng isang tao. Hindi lamang ito magagawa ng isang kapatid. Tandaan natin, ang gawain ng ating Panginoon, gawain ng lahat nito. Kaya hindi tayo nakikipagkompetensya. Hindi tayo nagkukompete mga kapatid, but we are completing mga kapatid, one another. Itong ibig kong sabihin, nandoon yung unity, yung tulong-tulong mga kapatid sa paggawa. Tayo ay kabilang sa iisang pamilya. Tayo ay nag-work sa isang ministry mga. Ang ministry ito is to share the word of God. Yun yung ating komisyon na dapat natin magawa. Ito'y hindi magagawa ng isa lamang. Magagawa natin ito kung tayo sama-sama, tulong-tulong sa paggawa. Ganun din mga kapatid si Bezalel. Si Bezalel mga kapatid, gumawa siya kasama niya. Ibig sabihin nandoon yung paggawa ng sama-sama. Kaya mga kapatid, tandaan natin, kung tayo ay sama-sama sa paggawa, nandoon yung 100% rate na success. Kasi nandoon talaga yung tulong mga kapatid ng ating Panginoon. Pero kung tayo gumagawa mga kapatid ng sarilinan, kanya-kanya mga kapatid, hindi yan magtatagumpay. Tandaan natin, kung gusto natin maging maunlad yung gawain ng ating Panginoon, dapat nandoon yung unity lang. Yung gawain ng isang kapatid, gawain ng lahat. Hindi natin magagawa ng iisang tao lang. Ang ministeryo ng ating Panginoon, ito hindi lamang ginagawa ng isang tao, kundi ginagawa ng kabuuan ng kalahatan mga. Kaya nandoon yung panalangin, yung ginagawa natin every Friday, kung ano yung mga pangailangan ng bawat isa, yung maitutulong natin, binibigay natin yan sa atin. Kasi hindi natin ito magagawa ng sarili natin. At tandaan natin, kung nandoon yung unity, mga kapatid, nandoon yung kagaanan ng. Kaya sa Biblia, mga kapatid, tinuturuan tayo lagi. There's a lot of verses, mga kapatid, na nagtuturo na kailangan makisama tayo. Pasanin natin yung mga pasanin ng bawat isa.
yung mga nanghihina, damayan natin, tulungan natin. Mga kapatid, tandaan natin, tayo nasa isang katawan. Tulong-tulong tayo. Kung ano yung nararamdaman ng isang parte ng katawan, nararamdaman natin. At hindi yan magtatagumpay, hindi yan magagawa, hindi magagawa yung isang gawain. Mga kapatid, sa araw na yan, kung mayroong nararamdaman yung isang parte ng katawan. Dapat pagtulungan natin, sama-sama tayo, para sa ganun, magawa natin kung ano yung trabaho natin na ipinagkulob sa atin araw-araw. Ganun din sa ministeryo ng ating Panginoon. Kung ano man yung trabaho, mga kapatid, pinagkaloob sa atin, gawin natin. Sama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Parang isang katawan na lagi nating halimbawa, hindi magagawa ng isang parte lamang, mga kapatid, yung isang gawain. Kailangan tulong-tulong. Kung nanghina ang kamay, damay lahat yan. Ang gusto ko lang ipakita dito na gusto ng ating Panginoon. Pag-work tayo sa kanyang ministeryo, sa gawain ng ating Panginoon, na mayroong kaayusan, na mayroong kaisahan, na mayroong unity. At kung makikita natin yan, alam ko, magtatagumpay ang gawain ng ating Panginoon. At pang-apat, mga kapatid, pababasa natin dito sa 31 o 36 verses 1. Ang sabi rito, at si Bezalel at si Aholiab ay gagawa sa lahat ng matatalino na pinagkalooban ng Panginoon ng karunungan at pagkakilala ng maalaman kung paano ang paggawa sa lahat ng gawa sa paglilingkod sa sanktuaryo ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoon. Dito natin makikita, kung ito'y gawain ng ating Panginoon, yung glory ng ating Panginoon, yung kaluwalhatian ng ating Panginoon, dapat ito yung makita. The glory of God must be reflected, mga kapatid, not ours. Hindi yung atin. Kasi ito'y gawain ng ating Panginoon. Alam ko, mga kapatid, yung buhay ni Bezalel, mga kapatid, ginawa nila ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang gusto ko lang makita dito, yung buhay na mayroon sila, nandoon yung pagsunod. Nandoon yung talent, oo, pero yung talent na yan, walang magagawa. Walang silbi yan, mga kapatid. That is nonsense kung walang pagsunod. Tandaan natin, katulad ni Saul. Diba, ang sabi ni Samuel sa kanya, obedience is better than sacrifice. Ganun din, mga kapatid. Kung ano yung mayroon tayo, yung talento na mayroon tayo, mga kapatid, hindi lamang yung husay na mayroon tayo sa paggawa ng lahat ng mga bagay niya, kundi dapat nandoon yung pagsunod. Sila, mga kapatid, hindi nila ginawa yung kanilang sariling disenyo. Diba? Kung ano yung inuutos ng ating Panginoon, kung ano yung ibinigay na pattern ng ating Panginoon, yun talaga yung sinunod nila, mga kapatid. Hindi nila sinunod yung kanilang kagustuhan, yung kanilang sariling plano, yung kanilang sariling disenyo. Hindi katulad ng mga plano na mayroon dito, mga kapatid, sa mundo ito. Mayroon silang plano, hindi naman nasusunod, mga kapatid. Kaya kuminsan palpak yung kinalabasan. Bakit? Ang ganda-ganda ng plano, pero when it comes about application, wala. Kaya walang pagsunod, ma'am. Kaya nakikita natin yung kapalpakan. Alam ng Diyos kung gaano kaganda yung isang. Kung sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon, sa pattern ng ating Panginoon, alam ko, mga kapatid, magtatagumpay yung kanyang ministeryo. Ganon din, mga kapatid, sa panahon. Kung wala tayong pagsunod, hindi magtatagumpay ang gawain ng ating. Hindi yung sarili nating kalooban ang nasusunod, kundi yung kalooban nawa ng ating Panginoon. Yung dapat masunod sa buhay. Kaya yung ginagawa natin everyday sa buhay natin. Halimbawa, kung tayo ay nagtuturo, hindi lamang sa pagtuturo, mga kapatid, ang ginagawa natin. Dapat nandoon pa rin yung buhay na talagang sumusunod sa kalooban ng ating. Makikita nila yan, mga kapatid. Yung pagkaibahan, yung pagbabago sa buhay na sumusunod sa ating Panginoon, makikita nila. At tandaan natin, kapag ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, damay pati ang kampanya na pinagtatrabahuan. Kung ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, damay pati pamilya mo, nandoon yung katagumpayan sa lahat ng mga bagay. At kung ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, mga kapatid, nandoon yung kaligayahan, nandoon yung kaayusan,
nandoon yung kaginhawaan sa lahat ng mga bagay-bagay. Bakit? Kasi pinagpapala ng ating Panginoon yung buhay na sumusunod sa kalooban ng ating. Kung walang pagsunod mga kapatid, hindi tayo maaaring gamitin ng ating Panginoon. Hindi magtatagumpay yung isang ministeryo ng ating Panginoon nang walang pagsunod mga kapatid. Kaya mga kapatid, tandaan natin, kung gusto nating magpagamit sa ating ordinaryong tao man tayo mga kapatid, katulad ni Lisa Lelma, hindi man sila kilala. Pero yung buhay nila, ipinagamit nila sa ating Panginoon. Nung sila'y tinawag mga kapatid, sila'y sumunod ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi nila ginawa yung kanilang sariling kagustuhan. Hindi nila ginawa yung sarili nilang kalooban. Kundi kung ano yung plano ng ating Panginoon, yun ang kanilang ginawa sa kanilang buhay. Kaya salamat sa ating Panginoon mga kapatid sa oras na ito. Sa panahon ito mga kapatid na malapit na yung panahon ng pagdating ng ating Panginoon sa mundo na marami tayong nakikita. Sabi nga sa Job mga kapatid, chapter 9, verses 1 hanggang 5, di ba? Yung mga bagay na nakikita natin ngayon, yung mga lindoon. Dahil sa galit ng ating Panginoon, sabi ko, talagang kaya niyang yanigin yung mga ibang panig ng mundo. Ito yung reflection mga kapatid. Ito yung simbolo na nakikita natin yung galit ng ating Panginoon. Siguro wala ng pagsunod. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Ito yung mga signs na marapit tayo pagdating ng ating Panginoon. Dapat mga kapatid, ito na yung panahon para magpagamit din tayo sa ating Panginoon. Hindi natin alam kung paano tayo gagamitin ng ating Panginoon. Pero kung ano yung mayroon ka, kung ano yung talent na mayroon ka, kung ano man yung profesyon na mayroon ka, yaan ang ibigay mo sa ating Panginoon. Pero hindi magagamit ng ating Panginoon yung profesyon na mayroon ka kung hindi nalinis yung puso natin, kung wala tayong magandang relasyon sa ating Panginoon, kung hindi tayo puspos ng Espiritu Santo. Pero kung tayo ay handang magpagamit sa ating Panginoon, ibinigay natin yung ating sarili sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano man yung mayroon tayo, maliit man o hindi, mga kapatid, hindi man ito nakikita ng tao, pero gagamitin ng Diyos yung mga bagay na mayroon tayo para sa ganun mapapurihan natin, maluwalhati natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan natin mga kapatid, ang pagpapagamit sa ating Panginoon, hindi lamang yung marunong tayong magsalita, hindi lamang yung marunong tayong mangaral. Kung ano yung magagawa mo mga kapatid, maliit man o hindi, ibigay mo, isuko mo ang sarili mo sa ating Panginoon, gagamitin ng Diyos kung ano ang mayroon ka sa oras niya. Si David mga kapatid, ano mayroon siya? Isang slingshot lang, pero nagtagumpay siya. Ganon din mga kapatid sa oras niya. Magagamit natin, mag-glorify natin ang ating Panginoon kung meron tayong buhay na talagang empowered para sa gawain ng ating buhay. Higit sa lahat mga kapatid, gawin natin ito. Sama-sama, tulong-tulong. Kung nandoon ang unity, nandoon ang kapatid sa gawain ng ating. Maraming salamat mga kapatid.